channel at ngayon ang video natin ay tungkol sa pag-iipon ko ng pera sa pag-ibig sa MP2 Savings Account sa pag-ibig. At maaga ngang nilabas ng pag-ibig yung dividend nila para sa taong 2025 last year. Yung hulog ngayong 2026 ay hindi yun kasama sa binigay nilang dividend. Ipapakita ko sa inyo kung magkano na ba yung tinubo ng pera ko sa pag-ibig sa loob ng nagsimula akong maghulog sa pag-ibig MP2 ay September 2023. Bali, 2 years and September, October, December. Bali, 2 years and 4 months pa lang akong naghuhulog sa pag-ibig MP2. At ipapakita ko sa inyo kung magkano na ba yung hinulog ko, kung magkano na ba yung tinubo ng pera ko sa loob ng 2 years and 4 months sa pag-ibig MP2. Ang hulog ko sa pag-ibig MP2 ay every month, monthly. Hindi ako pumapalya mga kabayan. Pinakamataas kong hulog sa pag-ibig ay 40,000 monthly. Minsan bumababa. Pag may pinagkakagastusan, minsan 30, 20, ganyan. Pero kalimitan talaga ay 40,000 ang hulog ko monthly. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung lahat ng hulog ko every year kasi masyadong hahaba yung video natin. Ito mga kabayan, itong video ko na to ay hindi ito pagyayabang. Ginagawa ko tong video na to para ma-inspire kayo at para malaman ninyo na may pinatutunguhan yung ginagawa kong paghihirap, yung ginagawa kong pagtatrabaho dito sa South Korea. Hindi ito pagyayabang mga kabayan. Ginagawa ko to para patunayan sa inyo na may pinupuntahan yung pagtatrabaho ko dito sa South Korea. Mas malaki ang tubo mga kabayan sa pag-ibig MP2 kapag bigla ang hulog. Hindi katulad nung sa monthly, every month yung hulog mo, malaki ang tubo pero hindi ganun kalaki. Mas malaki talaga kapag yung bigla ang hulog, kunyari may pera kayo na 500,000 o kaya 1 million, biglain nyo ng tubo, sa loob ng 5 years, mas malaki ang tubo. Pero ito ipapakita ko sa inyo yung tinubo ng pera ko sa pag-ibig MP2 noong 2023. 4 months lang mga kabayan. Kasi hanggang December, yung cut-off ng dividend ng pag-ibig MP2. Naka-4 na hulog lang ako dito. At ang tinubo ng pera ko, hindi ko na ipapakita yung contribution ko monthly kasi masyadong haba yung video. Yung tinubo lang, no 2023, ang tinubo ay 728 pesos. Kasi 4 months lang ako naghulog nun. Pagdating ng 2024, nakompleto ko yung 12 months na hulog. Every month ako naghuhulog sa pag-ibig ng pito at ang tinubo niya ay, ang laki mga kabayan, no? Noong 2024 ito, 23,605 yung tinubo ng 2024. At ito ang pinakamaganda. Pagdating ng 2025 last year, kasi naglabas na nga, in-announce na ng pag-ibig Impito yung dividend ng lahat ng naguhulog sa Impito. Ito na, yung 2025 na dividend, kompleto rin ang hulog ko 12 months. Ito, 58,573. Di ba ang laki mga kabayan? Nadoble yung tubo last nung 2024. Pagdating yung nung 2023, 23,000. Tapos pagdating dito ng 2025 ay naging 58,000 na yung tinubo ko. Di ba ang laki? Kaya nga habang tumatagal sa impito yung pera nyo, lalong lumalaki yung tubo kasi yung tubo nun ay tumutubo pa rin. Kaya maganda talaga mga kabayan sa pag-ibig impito kaysa sa bangko kayo mag-iipon. Ay yung mga nandito na sa South Korea, yung mga papunta pa lang dito, yung mga naghihintay ng employer, ito yung isasuggest ko sa inyo na kailangan yung mag-ipon ng pera sa impito, sa pag-ibig, kaysa sa bangko. Tapos, magkano na ba yung tinubo lahat-lahat ng pera ko sa pag-ibig impito? Ang tinubo na ay
lahat halos 2 years and 4 months yung pera ko sa Pag-ibig ng Pito, ito yung tinubo na. 82,908. 'Di ba? Ang laki mga kabayan, 'di ba? Lalo na pag dumating ng 5 years yan, malaki. Lalong lalaki yan. Ito yung naihulog kong pera sa Impito, yung contribution ko mga kabayan, yung naihulog kong pera, hindi kasama yung tubo dito, 1,076,000 pesos. At ang tinubo niya ay 82,908 pesos. Tapos ang naging pera ko na sa Pag-ibig ng Pito, kasama na yung contribution ko, kasama yung hulog ko, kasama yung tubo, ay pumalo na siya ng 1,150,908. Di ba? Ang laki mga kabayan. Saan mo kukuhanin yung 82,000 na yan, di ba? Kung ilalagay mo yung 1 billion na yan sa bangko, hindi yan tutubo ng 82,000 sa loob ng 2 years and 4 months. Di ba? Sa ganito, halimbawa sweldo, tanggalin nyo na lahat ng gastos nyo. Halimbawa, tanggalin nyo yung budget nyo. Siyempre, magpapadala kayo ng pera sa pamilya. Tapos, kung may matitira doon sa sweldo nyo dito sa South Korea, pwede nyong ihulog yan lahat sa Pag-ibig ng Pito. Pero mas maganda rin na wag ninyong ihulog lahat. Magtira pa rin kayo sa ATM halimbawa ninyo, or pwede rin kayong magtabi ng pera doon sa bangko nyo sa Pilipinas. Pwede nyong hulugan yan kasi hindi rin kasi tayo sigurado. Mas maganda kasi na may pera din para sa emergency. Kumbaga wag nyong ihulog lahat sa Pag-ibig ng Pito kasi pag emergency na nangailangan kayo ng pera, hindi agad-agad kayo makakakuha ng pera kapag ang pera ninyo ay lahat ay nasa Pag-ibig ng Pito. Kasi matagal ang proseso bago kayo maka-withdraw ng pera. Hindi katulad sa bangko, mag-over the counter ka lang or kaya sa ATM, makakapag-withdraw ka ng pera. Kaya nga sinasabi ng iba, yung mga expert tungkol sa pera, huwag ninyong ilalagay lahat sa iisang basket yung pera. Ay halimbawa nga naman, wag naman sana halimbawa ang pera mo nasa bahay lang, ngayon kapag nasunog yung bahay mo, ubos lahat, di ba? Hindi katulad nung kalat-kalat yung pera mo, kung magka-problema man yung isa, siyempre may pera ka pa rin sa iba. Katulad may pera ka sa bangko, may pera ka sa Pag-ibig, tapos may pera ka rin sa bahay, di ba? Kapag emergency, hindi mo na kailangan pumunta ng bangko para mag-withdraw kasi may pera ka na sa bahay. Pero, wag naman yung masyadong malaking pera ang ilalagay sa bahay nyo. Mahirap yung ganun.